Ay, grabe nakakainis naman yung mukha ko. Paano naman ako magpa-vlog na ito? So, hi guys! Nandito kami ngayon sa park, yung malapit lang sa bahay namin. It's been a while since pumunta ako dito kasi nag-start na ako mag-work. But, ayun, today is my day off. So, we decided to go here muna habang maaga pa, hindi pa ganun kalamig. But, anyway, it's been more than over a month since nung dumating kami dito. By the way, don't mind may namamalat na mukha kasi as I've mentioned in my previous vlogs, simula nang dumating kami dito sa US, super dry ng skin namin, ng lips, ng hair, and ng scalp namin, as in nagsusugat, nagbabakbak, ganun. So, ayun, I'm trying a new skincare na sana umokay yung mukha ko kasi nagkaroon ako ng freckles and ng dark spots dahil sa araw din, ganun. Tapos yun nga yung cold wind, ganun. But anyway, basta huwag nyo munang pansinin. So pagpasensyahan nyo na muna yung pamamalat ng mukha ko. But lumipat ako ng pwesto kasi may mag-boyfriend dun na nakag-date dito sa park yata. Tapos nakatingin sila sa akin. Nahiya ako mag-vlog in public. Pero ayun, umalis na sila. Pero anyway, ayun nga, life update. More than 1 month na kaming nandito sa US. Tapos para dun sa mga nag-aabang, ano ba yan? Anyway, para dun sa mga nag-aabang about dun sa results ng husband ko na sputum, ayun, finally nakuha na namin yung results niya. Negative siya, so thank God. After makuha or after ma-release ng results niya, diretso na siya immunization dun sa St. Luke's. Tapos since hindi nga namin mabook yung interview niya sa end namin sa CGI, tumawag na lang siya sa embassy. So, ang ginawa na lang namin is, ayun, tumawag siya sa embassy, and then, as usual, ayun, binigay lang yung mga details na kailangan, and then, yung agent sa embassy yung nag-help sa kanya na gumawa ng CGI portal niya. Ayun, sorry na, hindi na natapos-tapos, paiba-iba ako ng lugar, kasi si Kayla kung saan pumupunta. Pero ayun nga, so ito na nga. So yung kinikwento ko nga, yung sa husband ko na sputum. So pagkatapos nun, syempre ang next step is to book the interview schedule na. So trinay namin na i-book siya ng interview schedule on our end. Do sa CGI portal na ginamit ko, yung para sa amin, ganun. Pero hindi pa rin siya nakatag as no-show. So ang ginawa na lang namin is tumawag siya sa embassy. And then, syempre, as usual, provide all necessary information lang. And then, yung agent na sa embassy, yung tumulong sa kanya na mag-create ng panibagong CGI portal niya. So, after niya tumawag sa embassy, pina-email daw sa kanya yung passport niya, yung picture ng passport niya, yung, ang tawag doon, yung biodata, ganon. So, in-email niya lang yun, tapos sinintay lang namin yung reply na about dun sa username and sa password ng CGI portal niya. So, initially, yung binigay na password, hindi siya gumagana. So, parang twice or thrice siyang tumawag para lang ipaayos yung CGI portal niya. And then, ayun, eventually, nakapag-login na kami. Tapos, ayun, yun nga lang, ang nakakainis doon is pag login namin, wala siyang available na interview schedule. So, yun yung mahirap ngayon sa portal. Kasi alam ko, yung EB3, ginagamit rin nila yung EW category or, ang tawag doon, o nga, EW category para mag-book ng interview schedules nila. So, yun yung medyo agawan. Tapos, ayun, unahan lang talaga. And, sadly, yun nga, nung time na na-open na namin yung CGI portal niya, nakalagin na kami doon sa CGI portal niya, walang available na interview schedule. Ang ginawa na lang namin is, ayun, parang halos every now and then, chine-check namin dalawa, chine-check niya sa Philippines, chine-check ko dito sa US, ganun, pag may free time ako. So, ilang days yung lumipas, parang, I think 4 days yung lumipas na na wala talagang available schedule. So, ayun, meron ding nagko-comment sa ibang vlogs ko na nahihirapan nga rin daw sila mag-book ng interview schedule sa CGI. Ayun.
Yung result niya is November 8. Tapos, nung November 12, nung Sunday, around magna 9 PM na gano'n, nag-message siya sa akin na wala pa rin nga siya mabook na interview schedule. So, 9 PM yun, and then around mga past 10 o'clock lang, gano'n. Matutulog na sana ako. 10 o'clock sa US, matutulog na sana ako, pero naisipan ko lang na i-check one more time, alam mo yun, before I go to sleep. Ayun, tas pagka login ko pa lang dun sa lower left portion, ayun, may nakalagay na earliest available schedule is November 17. So syempre binook ko na yun, 'di ba? Tapos ayun, so nabook ko na siya for November 17 interview. Hopefully maging okay, and sana formality na lang yun kasi nga dependent ko siya, ako yung principal applicant, and nandito na ako, 'di ba? Approved na ako. So hopefully ma-approve din yung sa kanya and walang maging issue. So, hi guys! Today is December 3, 2023. Nandito kami sa park ngayon. Pinasyal ko muna yung mga kids before I go to work. In 2 days, my husband will be here na. So, sa December 5 na yung flight niya. I know a lot of people are waiting sa ang tawag doon, sa timeline niya, kung paano naging process as my dependent na under sputum. So, tomorrow, i-compile ko lahat ng mga questions na na-receive ko, and then I will be making a detailed video about it. And then siguro itutuloy ko na lang yung video para matanong ko rin siya about sa immigration and everything, ganun, pagdating niya na dito. And then hopefully ma-post ko yun kagad. So ayun nga, I'm super excited na finally darating na yung asawa ko in 2 days. So, almost 2 months din kami nagkahiwalay dahil dun sa sputum nga na yun. This time, hindi pa alam ng mga kids na parating na yung asawa ko. Ang alam nila is December 25 pa yung flight niya going here. Pero December 5 talaga. So, we are going to surprise them. So, on Tuesday, pagkahatid ko sa kids sa school, dadiretso na kami ng LAX nung pamangkin ko. Siya yung kasama ko na magpipick up. And then ayun, pag-uwi namin, pagbalik namin dito sa bahay namin, ayun, hihintayin na lang namin yung dismissal ng mga bata so we can surprise the kids na nandito na yung dad nila. Super excited and super happy. I know there are a lot of people, a lot daw, pero I know there are people who are waiting sa vlog ko regarding his timeline, kung ano yung naging process niya as my dependent na under sputum, kasi I'm getting a lot of inquiries din, na questions ng mga tao rin na under sputum. So, ayun, I will try to make a detailed vlog kung paano yung naging process niya, ano yung mga questions na tinanong sa kanya during the interview, and then tanong ko na rin kung ano yung itatanong sa kanya sa immigration, or ano yung tinanong sa kanya sa immigration pagdating niya dito. And then, I guess, kung paano yung naging process niya simula nung pagkabalik niya for his results and everything, ayun. So anyway, ayun nga, I'm super happy na finally parating na yung asawa ko in 2 days. Sobrang naging hassle yung 2 months na paghiwalay namin dahil dun sa sputum. Ayun, sobrang nakakakaba, alam mo yun, ang hirap maghintay. Pero finally, naayos naman namin, and thank God na walang naging result na hindi nakakatuwa dun sa sputum niya. He is negative, sasabihin ko na ngayon, kaya madali na lang namin naayos ulit yung papers niya papunta dito. Bakit po na nadabi niya yan? Bakit na natok ka? Takot siya dun sa dog. Kaya ano nakita niya yung ano na natabi niya? Yung dog. Takot siya dun sa dog siguro. Nagganto ta. Kaya niya sound ng killed ka. Bakit killed ka pa yan? Mom. Angry yata siya. Hi, good morning. Today is December 5. Ngayon na yung dating ng asawa ko. Bumubulong ako kasi tulog pa yung mga bata, and hindi nga nila alam na parating na yung asawa ko.
Grabe, so kakagising ko lang. As you can see. And, ayun, nandito ako sa CR ngayon. Tatago muna ako dito kasi pag sa sala ako nag-vlog, baka marinig ko ng mga bata, baka magising sila. But anyway, ayun nga. Today is December 5. So, chinek ko yung flight ng asawa ko. Medyo malapit na sila sa LAX. I think in around 1 hour. Magla-landing na sila. Pero syempre magta-taxi pa yun dun sa runway, ganun, bago sila umabot dun sa gate. So, anyway, hopefully walang traffic papunta ng LAX. Since weekday naman, may mga pasok. So, sana walang traffic, hindi kami matraffic, hindi kami matagalan. Kasi, chinek ko, parang, I think an hour and a half yung drive papunta sa LAX, gano'n. Pero ayun nga, hopefully walang traffic. Tapos, ayun, sana mauna kami sa kanya pagdating doon para, you know, mahintay ko na lang siya dun sa arrivals area. Para hindi na siya mangarag kung saan pa siya pupunta, gano'n. Kasi wala siyang data, syempre, kukonect lang siya dun sa, sa wifi ng airport. Pero yun nga. Anyway, I'm so excited. So, maggagawa na ako ng breakfast para mahatid ko na yung kids sa school. Susunduin ako ng pamangkin ko pagkahatid ko sa kids. Para syempre hindi nila makita na aalis ako, gano'n. Tapos diretso na kami ng LAX. So, I'm all ready. Hinihintay ko na lang na yung pamangkin ko kasi siya yung sasama sa akin papunta ng LAX. Pero, ayun, hopefully walang masyadong traffic. Mag-iiba kami ng route siguro kasi tumawag yung isa ko pang pinsan. Super traffic daw ngayon sa 101. So, siguro maghahanap kami ng ibang way. Pero, hopefully, wala na ibang maging abiso. What's that? What's that? What's that? Who's that? Who's that? Daddy. Happy ka? Yes, sir. Open it. Open. No. Oh, 1, 2, 3, open. Daddy too. Paano ka dito? Tama ako. Ice cream truck. Lamig-lamig na ice cream pa rin. First time to try the ice cream truck. Over there. Every time kasi na nandito kami sa park, dumadaan yung ice cream truck. So gusto kong i-try ng mga kids. Okay. And then, ayun, ito yung pinili ni Kayla kasi she wants something in a cup. So this is bomb pop watermelon and lime. So tikman natin. Oh. Ito na baby, naka-open na. Here in my hand. Grabe, ang lamig-lamig na gusto niya pa mag-ice cream. Open. Ano po saan try ko to do? Yeah. Open. Yummy.
Grabe, nanginginig na ako. Nag-ice cream pa sila. Let me take the red one. Okay. Both of them are yummy. So, ayun si Aiden. May kalaro kasi siya doon. So, binilhan ko na rin yung friend niya ng ice cream. Same flavors lang sila lahat. Pero, grabe. Nanginginig ako. Tapos yung... Ay, si Daddy, oh. Tapos yung friend ni Aiden nakasando lang. So, we dropped by Starbucks kanina and I got their new Christmas flavor. I'm not sure kung anong tawag ito. But this is, nasa na yung sticker. This is, venti white, no, ano ba tawag doon? Peppermint white mocha. White chocolate mocha, ayun. Peppermint white chocolate mocha from Starbucks. Iced pa rin kahit malamig na. But it's so good. Mas gusto ko siya ng iced kaysa yung, hot. I got Caesar salad for lunch. So, ganito yung itsura niya pag bumili ka ng isang bowl. This is $3. Tapos, malaki na siya. So, pwede na namin paghatian to ng asawa ko. And then, ayan, merong croutons. And then, sa ilalim niya, merong sauce. Ang tawag doon, dressing. And then, cheese and chicken. So, ayan. This is for lunch. Pero, syempre, hindi lang yan. Meron pa rin tayong kanin and ulam. So, ito na nga, I have my iced coffee. Kwento ko na sa inyo kung paano yung naging timeline ng husband ko, who is my dependent na nasputum sa St. Luke's. So, I have my notes kasi sinulat ko yung mga dates para dun sa naging timeline niya. So, first, mag-start tayo sa August 8, which is our SLEC medical. So, ito yung medical ng buong family namin. So, August 8 yon. And then, yung first day, dun namin nakuha yung result niya na he is for sputum na. So, kami ng kids, nag-continue kami for August 9 sa immunization namin. And then, yung sa husband ko, ang binigay na date sa kanya for sputum collection is September 5, 6, and 7. So, 3 days niyang kailangan bumalik doon sa St. Luke's to collect his sputum, ayun, para yun yung i-culture nila for 2 months. And then for us, September 8, yun yung original na interview schedule namin. So kami, or me, nagtuloy ako doon. Hindi ko na sinama yung kids kasi dependents under 14 years old are allowed naman na hindi nakasama dun sa interview. And then, so after his sputum collection, November 8, yung release ng results niya. So, after ibigay yung results niya that, negative nga siya for TB, dumiretso na siya for immunization na. Okay, so, yung November 8 na nakuha niya na yung results and immunized na siya sa St. Luke's, ang next step doon is for him to schedule an interview na sa embassy. Pero kami, nahirapan kami kumuha ng interview schedule. And I think marami ring nahirapan kumuha ng schedule at that time. Kasi may nagko-comment sa iba kong vlogs na nagtatanong kung nahihirapan din daw ba kami kumuha ng schedule for my dependent. Ayun. So, November 8, right away, nagtry na kami. Walang available schedule. And then, inaraw-araw namin yon. November 8, 9, 10, 11. Ayun, wala kaming makuhang interview schedule. So, dun sa part na yon medyo na lulungkot na kami kasi syempre tagal naming hinintay, diba? Tapos wala kami makuhang schedule. So kinakabahan ako na baka matagalan pa lalo, ganun, or baka December na kami makakuha ng schedule. So ang ginawa namin is paggising siya sa Philippines, ayun, syempre nagche-check siya. And then ako din dito sa US, habang wala akong ginagawa, paggising ako, ayun, nagche-check din ako kung meron ng available schedule. And then finally, ayun, November 12 kami nakakuha ng interview schedule niya. So, that's 4 days after his immunization. Doon lang kami nakakuha ng available interview schedule sa US Embassy. November 12, nakakuha kami ng interview schedule.
And then, ang nakuha kong available interview schedule for him is November 17. So, I think Sunday dito sa US yung November 12. And then, yon Friday, November 17 yung nabook ko na interview schedule niya. So, within the week naman, ayun. And then, after nung interview niya, November 21, na-release yung visa niya. So, pinick up niya lang din sa LBC, sa MOA. And then, after nun, nag-book na kami ng PIDOS niya. Dito medyo matagal din for a couple of days. Walang available na schedule sa PIDOS. Pero, ayun, nag-try kami ng yung maaga. 7 AM pa lang, ganun. Pina-check ko na sa kanya yung PIDOS website. And then, ayun, may nakuha siya for November 28. Ayan, so November 28, nag-PIDOS lang siya. And then, December 5 yung flight niya going here sa US. Okay, so alam ko may mga magtatanong na ano yung nangyari sa immunization niya and then sa interview. So, isa-isa natin. Yung November 8 na nakuha niya yung results and na-immunize na siya. So, tinanong ko kasi nung unang sputum collection pa lang niya, nagtanong-tanong kami doon kung paano gagawin pag i-release na yung results. Ganun. Sabi, i-explain daw kung ano yung nakita sa x-ray, kung bakit siya na-under sputum, ganun. So, yun yung ine-expect namin on the day ng release ng results niya. Pero, pagdating niya daw doon, binigay lang sa kanya yung results niya na negative. Wala daw explanation na nagawa. Tapos, pinadiretso na siya ng immunization. Ayun, so, in-injection na siya. Ako noon, 4 injections yung binigay sa akin. 2 on each, pero sa kanya, 3 lang yata. Tapos, ayun, after nun, sa releasing na ng papers niya. So, ayun, so wala kaming explanation na nakuha kung bakit siya na-under sputum, ganun. Nag-expect pa naman sana kami na i-explain nila na kung bakit nga siya na-under sputum, kung anong nakita dun sa x-ray result niya, ayun. Pero, ayun nga, wala daw, ganun. And then, yung sa interview schedule niya naman, ayun, tumitingin ako, I have my laptop here, nung time kasi ng interview niya, after nun, pinasend ko sa kanya in detail kung ano yung nangyari. Parang, you know, meron ako ma-share sa inyo guys. So, please bear with me kung tumitingin ako dito sa baba. Ayun, meron akong notes kasi. So, yung interview schedule niya, ang nakuha namin is November 17, 8 AM. So, yun lang yung available schedule at that time. Tapos, ayun, pagdating niya daw dun sa entrance, pinaline siya for the immigrants and then walang line dun. Parang siya lang yung nandun. And then mas marami yung pila sa non-immigrants or for the, ang tawag dun? Para dun sa mga travelers, gano'n. So, pagdating dun, same thing with us, scanning and then pinalagay lahat ng items dun sa x-ray, sa tray, gano'n. Then same thing, bawal ang liquids, bawal ang kahit anong electric device, kahit anong may mga battery, gano'n. So, iwan nyo na yun lahat. Pati yung alcohol na yung maliit lang, yung lagi lang natin dala-dala since nag-COVID, gano'n. Bawal din yung gano'n. So, ayun, iwan nyo na lahat sa labas. Syempre, cellphones, same thing, bawal pa rin. And then, next is, ayun, so pinapasok na siya for screening. And then, ang pinasubmit lang is yung DS-260 niya and then passport. And then, may mga tinanong lang sa kanya for verification like yung full name niya and yung birthday. And, ayun. So, at the same window, I think this is, ito na yung, ang tawag dito? Pre-screener. Ayun. So, yung sa pre-screener, ang tinanong lang sa kanya is verification ng full name and birthday. And then, tinanong din siya na what is his relationship with the principal. So, ako yon. So, sinagot niya lang na wife and then tinanong, pinakonfirm yung marriage date namin. And then, after nun, he went na sa fingerprinting. Fingerprinting, ano tawag dito? Fingerprint. Yung i-scan yung fingerprint mo. Ayun, and then after nun, ayun, wait na ulit para sa consul na. So, ayun, yung pagdating naman daw sa consul, same with me, mabilis lang daw yung, yung pagtatanong sa kanya, parang less than 5 minutes lang daw siya na-interview doon. So, ang mga tinanong lang sa kanya, or mga pinagawa lang sa kanya, syempre is oath-taking, and then tinanong ulit yung full name niya, and then yung birthday, and then yung relationship with the principal, again, which is me, and then tinanong lang daw siya kung bakit siya naiwan. So, syempre, dependent siya. So, dapat kasama na siyang umalis ng principal. Pero since na-under sputum nga siya, naiwan siya. So, yun, parang in-explain niya lang or sinabi niya lang daw, literal na sputum kasi. I was under sputum, ganun.
Tapos ayun, parang naawa pa nga daw yung consul sa kanya. Kasi alam ko dito sa US, malaking factor sa kanila yung buo yung family. So parang as much as possible, ayaw nilang pinaghihiwalay yung mga minors, ganun, yung mga bata sa parents nila or yung mga mag-asawa, ganun. Kaya 'di ba pina-prioritize lagi na yung mga bata na pinipetition ng mga parents or yung mga bata na nagpe-petition ng parents, ganun. Tsaka yung mga mag-asawa. So, ayun. Then, after nun, ayun, tapos na. Yun lang yung tinanong sa kanya. And then, ayun, wait na lang ulit ng 1 to 2 weeks for his visa release. So, syempre, after nung interview niya, super excited kami. Gusto ko na sana mag-book ng ticket noon. Pero, ayun nga, hindi kasi namin matansya kung gaano katagal yung pag-release ng visa niya. And then, kung gaano katagal or gaano kadali kami makakuha ng PDOS schedule. Pero, yun nga, yung sa kanya naman, November 17 yung interview. And then, November 21, na-release na kagad yung visa. So, buti na lang, ilang days lang. Hindi na umabot ng 2 weeks. Like yung sa sa panganay ko, kung napanood nyo yung previous vlog ko, inabot ng 2 weeks talaga, saktong-sakto, bago ma-release yung visa ng panganay ko. Pero ayun, so super bilis lang. And then, sa PDOS, same lang naman with us, sa mga principal applicants yung nangyari. Wala naman anything special na nangyari doon. For dependents, tapos, yung sa flight niya, eto na. So, ayun, yung sa flight niya, syempre, kwento ko sa kanya lahat ng nangyari dun sa flight namin para aware din siya, alam mo yun, para alam niya kung ano yung i-expect niya during his flight. Kasi mag-isa lang siyang mag-isa lang siyang babiyahe papunta dito, ganun. So, sa Philippines, same with us lang, walang tanong-tanong, hinanap lang yung passport, boarding pass, ticket, and then CFO certificate niya sa immigration. Yun lang yung hinanap sa kanya. Walang tanong-tanong whatsoever, ganun. So, same din. Pero, ang naging difference lang namin, yung sa kanya, siguro since mag-isang adult siya, wala siyang bata, wala siyang seniors na kasama, or wala siyang disabled na kasama, hindi namin siya ma-online check-in. So, kung napanood nyo yung vlog ko, regarding dun sa flight namin, ayun, yung kaming tatlo kasi, me and the kids, nakapag-online check-in kami, so super dali, walang ka-hassle-hassle yung nangyari. Pero yun, yung sa husband ko, tinatry namin mag-online check-in, ayun, hindi pwede. So, pumila na lang siya dun sa normal check-in line dun sa airport. So, dun sa check-in muna pala, para hindi nakakalito. Dun sa check-in, same thing lang, passport, and then yung print out niya na e-ticket niya, and then, pinagbayad siya ng travel tax. So, yung 1,620 lang din ulit. And then, after nun, ayun, binigay na sa kanya yung booking, ang tawag doon? Booking ticket. Yeah, so anyway, ayun, binigay na sa kanya yung booking ticket niya. Ano ba yung boarding pass pala? So, anyway, ulit. Ayan. Nung nasa check-in siya, ayun, ang hinanap lang sa kanya is passport, syempre, tapos yung e-ticket niya, tapos nagbayad siya ng travel tax, and then binigyan na siya ng boarding pass. Ayun, yun pala yung iniisip ko, booking ticket ako ng booking ticket. Ayun, boarding pass pala. So, syempre, after nun, medyo may konting time pa siya, nakalabas pa siya after niya mag-check-in to meet with yung family niya. Ayun, so nakapag kita-kita pa sila ng konti para makapagpaalam ng maayos, ayun. And then, after nun, diretso na siya sa immigration. Tapos, ayun nga, sa immigration, ang hiningi lang sa kanya, same thing with us, just the passport, CFO certificate, and then, syempre, yung ticket and yung boarding pass niya. So, ayun, so, remember, since mag-isang adult na lang siya na nag-travel, well, hindi na siya na priority lane, syempre. So, kailangan pumila-pila dun sa mahabang line. So, if you're traveling to the US, ayun, keep in mind nyo lang na mahaba yung mga pila sa check-in, counters, and then sa immigration, ganun. And then, right after na immigration naman, yung papunta ka na ng boarding gate mo. So, yun, wala nang problema doon. Pero, syempre, ayun, while waiting sa boarding gate, kasabay mo na rin yung madlang tao, ganun. So, ang dami na. Again, wala ka na sa priority lane. So, mahaba-haba ng pila. And then, yung sa kanya pala, kwento niya na sinet pala sila into parang groups, ganun. So, parang group A muna yung pinapila, ganun, para mag-board ng plane. And then, group B, group C, ganun. So, ina-announce daw, tinatawag. So, parang siya group
M yata siya napunta nun. Basta medyo malayo-layo na. Pero mabilis naman. Pero alam mo yun, in a way, parang naging organized pa rin yung pagbo-board nila ng plane. So walang kahasal-hasal naman daw. Throughout nung flight, naging okay naman yung flight niya going here. Yung binook namin is yung direct flight na rin sa PAL para hindi na siya mahasal nga na maglipat-lipat pa ng plane, ganun. Tapos pagdating niya dito sa US, so same with us, Los Angeles yung port of entry niya. And then sa immigration, ang tinanong daw sa kanya is, hinanapan siya ng box. Bakit daw wala siyang dalang box or walang binigay sa kanya na box? So dun ako nagtataka kasi parang ngayon lang ako nakarinig na dependent na hinahanapan ng box from the embassy, parang ganun. So, kasi usually 'di ba yung visa packet lang naman talaga or yellow packet kung tawagin nila. So ayun, tapos parang medyo kine-question daw siya kasi since he is a dependent, manipis lang yung visa packet niya compared to me na principal applicant. Kasi yung sa akin medyo makapal eh. Pero yung sa mga anak ko nga, ayun, manipis lang. Parang 2 pages lang na papel yung nandun. So, I'm thinking na ganun lang din kanipis yung visa packet niya. So, yun, medyo natanong lang siya doon na ang nipis ng visa packet niya, dapat na meron siyang dalang box. Hindi naman daw in-explain sa kanya kung ano yung laman ng box na hinahanap ng immigration officer. So, parang nagtaka lang din daw siya. So, ang sabi niya lang is yung visa packet lang naman nga daw yung binigay sa kanya and wala naman kahit sinong nakapagsabi na may kailangan siyang dalhin box or anything, ganun. Tapos, sinabi niya lang din, clarify niya dun sa immigration officer na he is a dependent and then yung wife niya, which is me, is the principal applicant and then dito na ako sa US. So ganun. In-explain niya lang daw na ganun. And then, ayun, sinabi naman daw nung immigration officer na don't worry, ipaprocess ko pa rin naman yung papers mo, ganun. Pero, ayun nga, siguro tatawag na lang daw siya sa Philippine Embassy para dun sa box na hinahanap niya, kung ano man yun. Pero, ayun, overall, ayun, nakalabas naman na siya. And nakarating na siya, nandito na siya sa US. And we have already processed his SSN and green card. So, hinihintay na lang namin yun na dumating. So, that's it guys. Ayun nga. Sorry na, medyo natagalan talaga tong vlog na to. I know marami nagtatanong about sa process ng dependent ko na under sputum. Kasi marami talaga na sputum sa St. Luke's. But anyway, super delayed nung vlog. I'm so sorry. Meron din kasi akong full-time work. So, feeling ko yung mga vlog ko for December, mga February ko na siya mapopost. Ayun. Pero anyway, that's it for this vlog. So, sana nagustuhan niyo tong vlog na to. And if you have any other further questions, comment down below. Any clarifications. Baka sakaling natanong na rin namin. Ganon. Or alam namin yung sagot. Tulungan tayo. And I'll see you guys on my next vlog. Bye!